Bakit iniiwan ang mga bangkay sa Mount Everest? Ang Mount Everest ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Libo-libong climbers ang nangangarap na marating ang tuktok nito. Ngunit sa likod ng tagumpay at kagandahan ng bundok na ito, may isang madilim na katotohanan. Sa taas na higit 8,000 metro, ang tinatawag na death zone, nagsisimulang bumagal ang katawan ng tao. Mahirap huminga, matinding lamig, at napakakonting enerhiya. Kapag may climber na namatay dito, napakahirap, kung hindi man imposibleng, ibalik ang kanyang katawan. Ang pag-recover ng katawan mula sa itaas ay napakadelikado. Kahit ang mga bihasang Sherpa ay maaaring malagay sa panganib. Ang isang bangkay ay maaaring may bigat na higit 100 kilo. Isang maling hakbang lang, maaaring mamatay din ang mga tagasagip. May mga pagkakataon na sinusubukan pa rin ng mga pamilya na ibaba ang katawan ng mahal nila. Pero ito ay umaabot sa libu-libong dolyar. Minsan higit pa sa 50,000 dolyar. Sa ilang kaso, ang mismong mga pamilya ang nagsasabing hayaan na siyang manatili sa bundok. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na ng landscape ng Everest ang mga bangkay. May mga climber na ginagamit pa itong palatandaan sa daan. Ang ilan ay iniiwang nakaupo, parang natutulog. Ang iba ay natabunan na ng nyebe. Ang pag-akyat sa Everest ay hindi lang laban sa kalikasan. Ito rin ay laban sa sariling limitasyon. Para sa ilan, ito ay isang pangarap. Para sa iba, ito ay naging huling hantungan. Sa likod ng bawat naiwan sa bundok, may kwento ng tapang, sakripisyo, at hangarin na maabot ang rurok. Kahit kapalit nito ay buhay. Salamat sa panonood! To know more interesting facts, please like, share, comment, and subscribe.